inaaral ko to, sinabi ni PJ, binalikan ko ulit yung story about Elisha. And you know who is Elisha? Siya po ay naging disipulo niya, sino? Si Elijah, okay? So naging successor siya, si Elijah ay naging successor ni si Elisha ay naging successor ni Elijah. Sorry. So, if you could see in the Bible, dalawa po sila sa pinaka magaling at napakakilalang propeta nung Old Testament. Did you know that Elijah, okay, si Elijah po ay napakalaking ng kanyang nagawa in the Old Testament, especially lagi siyang kino-compare kay Jesus Christ dahil yung miracle, okay, na ginagawa nila para sa Panginoon, okay? Kasi nung time na yon, nung time po ng mga propeta na ito, yung mga tao hindi naniniwala unless makakita sila ng miracle galing mismo doon sa prophet. That's why yung Panginoon mas kumikilo siya, okay, in a ridiculous way. Ibig sabihin, hindi normal, okay, na way na ginagawa ng isang tao. Kasi 'di ba, kaya nga sila na-amaze eh. Bakit? Kasi imagine mo yung mga ginagawa nila, 'di ba? Yung nagkakaroon ng tubig kay Moses, 'di ba? Yung hinati niya yung dagat, 'di ba? Alam mo, napaka-ridiculous ng ginagawa ng Panginoon. And sometimes or some way in our life, pagka tayo is nagkakaroon ng problema, 'di ba? We want some ridiculous thing na gawin ng Diyos sa atin personally para tayo mismo is maniwala sa Kanya. Alam mo, and yung ginagawa natin ngayon, actually, alam mo, si Elijah at si Elisha, noong time na paakit na sa langit si Elijah po, hindi siya nakaranas ng physical death. Wow, kasi takot siya. Actually, siya is takot siya na mamatay or maramdaman niya yung kamatayan. Grabe yun. And bago mawala si Elijah, kasi siya isa kinuha ng chariots at hindi niya na-experience yung physical death, alam mo, inas niya si Elijah kung ano yung pwede niyang maibigay or inherit. Alam mo kung ano yung ginusto ni Elisha? Grabe, yung I want the double portion of your blessing. Grabe, imagine mo yung I think yung miracle, kasi yun yung pinaka-in-specific niya doon. And you know what? In the Bible, in the tale of Elisha, napaka-iksi lang po niyan sa 2 Kings, pero most of those things is miracle na ginawa ng Diyos. And you know what? That is always ridiculous. Grabe yun. Kaya kung imagine niyo, di ba yung unang topic ng Elisha, anong ginawa ni Elisha bago siya sumunod sa Panginoon? Anong ginawa niya? Sinunog niya, or nung time na ito is ano yung tawag doon, nagpa-plow, and then parang si Elisha, isa sa mga may malaking siguro sakahan or kasi may mga baka. Alam mo kung anong ginawa niya doon? Imagine mo kung ikaw, okay, sabihin sa iyo ng Diyos, ikaw, tinatawag ka ng Diyos. Ngayon, alam mo, lahat ng ibig sabihin, tignan mo yung cow niya or yung mga calf, okay, ginawa niya, kinatay niya at dinistribute niya. Alam mo kung anong ginamit niya panluto? Lahat ng plowing equipment. Imagine mo ito yung, ibig sabihin, ito yung source ng kabuhayan niya at ito yung nagge-generate ng kanyang kabuhayan. Ibig sabihin kasi lahat ng and imagine mo, kung ikaw sinasabi sa ng Panginoon ngayon, tanggalin mo lahat ng pinagkakakitaan mo, sumunod ka para sa akin. Kaya mo gawin yun? Yes! That is ridiculous. Bakit? Teka lang, Pastor. Grabe, kasi kung ako ngayon, kung yung panahon natin ngayon, sabihin sa ng Panginoon, okay, umalis ka dyan, okay, huwag kang mag-drive, okay, huwag kang mag-grab, or huwag kang magtrabaho, akong bahala sa iyo. Yun ang gusto ng Panginoon sa iyo eh. You know what? Susunod ka ba? Kaya lang, Pastor, kung ako sa tanongin ng Panginoon, teka lang, malakas dumede si AJ. Mahirap, pagka, hindi naman halata, pero, alam mo,
ganon yung gustong gawin sa iyo ng Panginoon. And that is ridiculous. Di ba? And you know what? In our topic for today is about a ridiculous faith. Ito po is about ridiculous provision. But before that, I would like to acknowledge yung last week po na ginawa natin for a mother and sa mga girls. Alam mo, sabi ni Abraham Lincoln, sabi diyan, no one is poor who has a godly mother. Alam mo, and then pangalawa, sabi diyan Jewish proverb, okay, may say it best, a child without a mother is like a door without a knob. Alam mo, sa totoo, sa panahon natin, yung mga nanay, pwede yung palakpakan natin. Kasi ngayon ko na-appreciate, ngayon ko na-appreciate ito. Kasi before, pinag-aralan ko na po itong about sa kay Elisha. And I think, sabi nga ni Pastor John, na-topic na namin yan. Na-topic na ito dun sa Makapespa. Makapespa po yun dun sa mayroon pa. Most of us is youth pa. And wala pang mga asawa. And si Jexel tumingiti kasi naalala niya siguro nung kabataan niya at nung kanyang hindi pa siya nagtatrabaho. Okay, payat pa siya noon at maliit talaga siya noon. But you know what? Pwede palakpakan natin yung Panginoon dahil you know what? A godly mother. Kasi today, our topic or ang pag-uusapan natin is all about ridiculous provision. And you know what? This is very good kasi alam mo yung time na to, bibigyan ko ng background kasi the woman, okay, hindi dito sa yung pag-usapan natin, hindi sinabi or hindi mismo pinangalanan itong widowed women. Okay? Babae po ito at widowed. Ibig sabihin, yung kanyang asawa is what? Patay na. Okay? Basahin natin muna para at least maganda. 2 Kings chapter 4 verse 1 to 2. Sabi dito, the wife of a man from the company of the prophets cried out to Elisha, your servant, my husband, is dead. Okay? And you know that he revered the Lord. But now his creditor is coming, okay, and to take my 2 boys as his slave. Elisha replied to her, okay, how can I help you? Tell me, what do you have in your house? And your servant has nothing there at all. And she kept except a small jar of olive oil. Pwede ba tayo manalangin? Dakilang Diyos, maraming salamat po muli sa oras na ito. Lord, may you continue, Lord, to provide wisdom, Panginoon, as we continue to study your words, Panginoon. Maraming salamat po at naway mas marami pa kayong matutunan din sa istorya na ito, Panginoon. Maraming salamat po ito. Amin dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Pwede ba natin, this is the story. Ito, tandaan nyo, a widowed woman. Okay? Ibig sabihin, patay na yung kanyang asawa. And then, ano nangyari sa kanya? Think of this thing, yung kanyang asawa is a prophet. Okay? Nandun daw siya sa on time nila. Okay? Napakahalaga po ng mga yung mga head or counselor kasi ganun yung nangyari sa kanila. So a group of 50 prophets and then namatay yung tatay niya or yung nagpo-provide ng kanilang pangangailangan. And this widowed woman, okay, is ano nangyari sa kanya? Hinaharas siya ng mga creditor kasi namatay na yung asawa niya and then lumapit siya kay Elisha. Grabe to Yeah, this is one thing that I was imagine ko to sa panahon natin ngayon. Si Elisha, okay, siya po yung prophet na nilapitan nitong widowed woman. Okay? Imagine ito, yung siguro sa panahon nila, okay, propeta yung kanyang asawa and okay, namatay yung kanyang asawa. Ang nangyari, yung creditor or yung mga may utang sa kanya, maybe kasi on his time, okay, yung asawa niyang prophet on that time, siguro siya lang yung nagpo-provide kasi pagkatapos po nitong ng panahon na to, yung mga babae noon walang trabaho. Hindi sila allowed magtrabaho. And if you are a widowed woman, okay, wala kang magagawa. Kasi hindi ka pwede magtrabaho, hindi mo alam kung paano mo mababayaran yung
utang, okay? Yung utang ng iyong asawa. And pagka ikaw is namatayan, actually, sabi nga doon isa napakahirap mamatayan at napaka-gastos. Tama? So, ibig sabihin, kahit na sabihin mong nagpo-provide yung husband niya, okay, hindi pa rin ito enough at nabaon pa siguro sila sa utang. And ito, merong creditor na dumating sa bahay nila at anong ginagawa? Sinisingil na sila ng utang. Di ba? And then, ang nangyari, pagka hindi sila nakapagbayad, ay yung kanyang anak, ano mangyayari? Is kukunin at gagawin nitong slave. Okay? Sa panahon nila, uso po yung pagka hindi ka nakabayad, okay, gagawin kitang alipin. And pwede ka lang makalaya kapag ka nabayaran mo na yung utang. Grabe tong habang pinag-aaralan ko to, I would say, or imagine ko to, habang ako nagpe-preach, last year, pinag-uusapan namin la Pastor John. Kasi, alam mo, sa totoo lang, sa aming mga pastor, ang hirap po, or kami mga working as a man of God, okay, servant of the Lord. Alam mo, pinag-usapan namin to noon eh. Sabi ko, Pastor, paano kung mamatay pala tayo, no? Oo, kasi yung nung time na, I think, this is the time of Pastor Julius, yung isa naming kaibigan. Haya, Pastor, ano kayong mangyayari? Or iniisip namin, anong mangyayari sa pamilya namin? Okay? Anong mangyayari sa namin? Or magkasakit nga lang kami. Anong mangyayari sa pamilya namin? And picturein nyo to yun yung nangyari dito sa widowed woman. And alam mo, ang hirap lang kasi, ini-imagine ko, pagka ako namatay, Pastor John, alam ko marami rin tong utang. AJ, handa ka ba maging slave? Or alam mo kasi, imagine mo to, yung asawa mo mawawala, and then lahat, ang pinakamahirap kasing maiwan is yung utang. Namatay ka na at yung iba kinukuha pa or hinaharas ka dahil sa iyong utang. Imagine mo yun ganun kalala or ganun yung situation neto ni widowed woman. And hindi pa siya pwedeng magtrabaho. Alam mo, siguro kaya doon namin naisip ni Pastor John kuha kaya tayong life insurance, no? Kasi totoo, tumatanda or tatanda din tayo. Alam mo? And ako, sabi ko nga si Eunice, okay? Serious noong time na kaya pala nung nakaraan, kinuha na ako, last year, or last 2 years ago, kinuha na ako ni Iris ng life insurance. Ay ko, ikaw lang iniisip mo talaga na una ako mamamatay sa'yo But you know what, Iris, very practical, kasi kinuha na niya ako ng, yung insurance. Tapos, ang matindi pa, kinuha na ako, after a year, kinuha na naman ako ng St. Peter. Ate din po St. Peter. You know what? Kasi, practically, hindi natin alam kung ano mangyayari sa buhay. And, ang hirap, or imagine mo, ako bigla, ini-imagine ko rin ito habang pinapag-aralan ko siya, what if mamatay din kaya ako? And, ano yung mangyayari sa aking asawa? And you know what? Napakaganda lang kasi neto. Kasi yung time na to, yung widowed woman, dito ko nakita yung talagang a godly mother. That is very, very important. You know why? Kasi sa panahon natin ngayon, kung yung time nito ni widowed woman, okay? Kung siya hindi godly, anong gagawin niya? First, anong mangyayari? Anong pwede niyang gawin? Pwede niyang lapitan yung mga kreditor, anong sabihin niya? Kasi ako po, galing po kami sa Tanglaw Foundation. Ibig sabihin po niya yung mga nagpapautang. Alam mo, pagka kami may sinisingil, okay? Andun ako sa audit department So, but kami nasa labas kasi ino-audit namin at tinitig namin kung totoo talaga yung utang at talagang sila yung may utang at sila yung gumamit ng pera. So, and kailangan namin silang singilin at tignan namin kung ano yung pwedeng gawin na mode of payment. Kasi pwedeng gawin yun Di ba, halimbawa, namatay si widowed woman, pwede siya lumapit doon saan? Sa creditor, and then makipag-arrange siya ng
ng paano niya mababayaran yung kanyang utang. Alam mo, tayo, kung ikaw is dumating sa ganong sitwasyon, alam mo, siguro yun yung una mong maiisip, no? Di ba? Pero I believe, okay, etong asawa or a widowed woman, okay, nung namatay, okay, yung kanyang asawa, anong ginawa niya? Lumapit siya, nag-ask siya ng wisdom kay Elisha. Because he knows where or kung sino yung kanyang lalapitan. Alam mo, madalas sa atin, ito yan eh. Once na meron tayong problema, meron tayong dinadala, anong ginagawa natin? Tumalapit agad tayo saan? Or especially, pagka pera yung pinag-uusapan, kanino agad lumalapit yung tao? Yes, kay Bombay. Alam mo, kaya ako natakot na pagka dumadalaw ako sa mga bahay-bahay noon. Kung po kayo mag-alala, hindi po ako maniningin, or ano. Hindi po ako yun, hindi po nila ako kasama, no. Kasi, natakot sila siguro pagka ako pumupunta sa bahay-bahay, kasi natakot sila para akala na siguro na ako is nanginingil ng utang. Pero hindi po totoo yun, wala po akong mga kulambo at wala po akong madalang Pero, you know what? Ito, napakagaling ng ginawa ng widowed woman na ito. And, ang ginawa niya is lumapit siya, okay? Kanino? Kay Elisha. Okay? Nagtanong siya para sa kanyang, or kung paano niya ito. Kasi, ito grabe, no? On his time, uso na pala talaga yung utang. And napakarami na, nagkakaroon pa ng mga creditor on that time. But, this time, he cried out for Elisha. Kasi, yung pagka nasa area kami, alam mo kung anong ginagawa ng iba doon pagka tinatry naming isettle yung utang, alam mo kung anong ginagawa? Baka meron kang mahiraman diyan. yun ang way para makabayad sa iyo ng utang ng ibang tao, di ba? So ibig sabihin, maybe sinabi din 'to di ba? Baka pwede ka maghanap ng pwede mong mautangan. Okay? So ganun 'yon. But you know what? Elisha's ay yung widowed woman, tama siya ng nilapitan para kita yung kanyang yung provision. You know what? Sabi dito, when you don't have what you really want, God is what you really need. Alam mo, marami sa atin, kapag meron tayong kailangan, okay, isang tao or yung ibang tao yung nilalapitan natin. Madalas or minsan, yung tao, alam mo, lagi tayong lumalapit sa iba pagka meron tayong pangangailangan. Alam niyo ba yun? We as a person, mas iniisip natin or tinitignan natin yung sarili natin or yung kakayanan ng ibang tao na mag-provide para sa atin, which is wrong. Alam mo, kapag ikaw is merong pangangailangan, alam mo, yung Diyos, okay, lamang yung makakapagpuna sa iyo. You know what? Madaling sabihin na, Pastor, hindi mo kasi alam kung gaano kabigat yung aking pangangailangan Alam mo ba, itong widowed woman, okay, she is desperately okay? Need niya talaga ng pagkukunan ng pera. Bakit? Kasi namatayan na siya ng asawa at ang mangyayari pa sa kanya, pagka hindi siya nakapagbayad sa utang, ano mangyayari? Mawawala yung kanyang 2 anak. And you know what? Kung ikaw yung nasa sitwasyon ng widowed woman, anong gagawin mo? 'Di ba? Kasi madalas tayo nag-iisip na parang, Pastor, light lang naman yan Hindi. You know what? Ito, namatayan siya, tapos mawawala yung kanyang pamilya. And you know what? It is all or nothing. 'Di ba? Yan yung kailangan or yan yung hinahanap nung widowed woman. You know what, mga kapatid? Pagka tayo is desperately in need, okay? Ask the right person. Ask the right person. Kasi ang problema sa atin, sa tao, para ma-provide yung pangangailangan natin, we want it now. Tama, mali? And we want instant solution. Tama, mali? Instead of asking God, okay,
we rely on our own, on our own understanding. Mas hinahanap natin yung mga tao na akala natin talaga is makakatulong para sa atin. You know what? Sabi ng Panginoon, alam mo, kapag kakailangan mo siya, okay? Andyan lang siya. He is what we need. Alam mo, sabi dito sa Elisha replied, how can I help you? Alam mo, minsan, ito yung pinaka kapag you are in desperately need, alam mo, minsan, hinahanap natin kagad kasi yung instant na tulong. Alam mo, good question yung ginawa ni Elisha. Sabi niya dyan, how can I help you? Marami sa atin kasi, alam natin minsan yung solusyon, pero hanap ng solusyon sa ibang tao. Tama? Kasi, alam mo, yung right, yung mga diyan is, pwede naman ako agad mangutang. Di ba? Pwede agad ako lumapit sa ibang tao. But you know what? Ang ganda ng tanong ni Elisha. Naniniwala ko si Elisha, kung siguro he is ahead of pwede nilang gawin na pagambag, okay, sige, wait lang, pag-aambag-ambagan namin yan Pwede yan, pwedeng gawin niya ni Elisha on his time. Pero, anong ginawa niya? How can I help you? You know what? Kapag may lalapit sa inyo ng tulong, or mag-ask sa inyo ng tulong, una mong itanong, anong magagawa natin? Or paano kita matutulungan? Okay? Kasi, alam mo, gustong-gusto ko itong sinasabi ni Elisha kasi marami sa atin, kapag ikaw binigyan, gusto mo agad, yung pera yung itulong sa'yo. Hindi! Alam mo, kapag pera yung binigay sa'yo or tinulong sa'yo, ini-spoiled ka ng taong yan. You know what? Hanap ka ng tao na tutulong sa'yo na ilalabas yung best mo. Di ba? How can I help you? Alam mo, minsan kasi, alam na natin or meron tayong something, okay? Na, in ourselves, pero ayaw nating gawin. Naniniwala ako dyan na parang, alam mo, how can I help you? Kapag ikaw is in need, di ba, paano kita tutulungan? Sabi diyan, tell me what do you have in your house? Kasi ito po yan marami sa atin, hinahanap kung ano yung gusto natin kaysa sa kailangan natin. Okay? Marami po yan. Marami sa atin, hinahanap mo or we are always looking on what we want. Okay? Yung solution na gusto natin instead of solution na gusto sa atin ng Diyos. Kasi hindi mo naman, naniniwala ako, okay, na hindi mo naman talaga kailangan yung bagay na or minsan binibigay sa'yo ng Diyos o binibigay sa'yo ng ibang tao, pero hindi naman talaga yan yung kailangan mo. Kaya nga, tignan mo to, yung mga may utang at naghanap ng mautangan ulit, ako naniniwala ko hindi makakaalis yan sa utang. Di ba? Bakit? Kasi tinatapalan mo yung solusyon, okay, ng isa pa, yung solusyon, okay, hindi mo siya yung problema, hindi mo siya tinatapalan ng solusyon, kundi inahanapan mo ulit ng panibagong problema. That's why, sa Pilipino, alam mo, tayo mga Pilipino, ganyan tayo di ba? Tignan mo, gusto mo ng, magbe-birthday ka, gusto mo bongga, anong ginagawa? Yung apps, di ba, yung nagugulat ako dito, sa tala, di ba? Na, alam mo, natawa ako dito, ipasa-celebrate lang daw ng birthday niya. Naku, maling solusyon, di ba? Ito yung ginagawa or gustong gawin sa atin ng Diyos kapag you are desperately in need. Okay? How can I help you? At ito pa, tell me what do you have in your house? Grabe, ibig sabihin, ano yung meron sa'yo? How God, okay? How you will experience the ridiculous provision of God, isipin mo kung ano yung meron ka. Ano yung talent na binigay sa'yo ng Diyos? Di ba? Ano yung pwede mong gawin? Alam mo, nakita ko to nung time na nagkaroon ng pandemic Di ba? Lahat tayo wala. Alam mo kami, alam mo inisip ko rin kung ano meron ako. Di ba?
Ano yung out of the blue, may natutong magnegosyo, natutong magtinda, di ba? Natutong mag-buy and sell, di ba? Natutong mag-photoshop. Si Pastor John nag-enroll pa sa YouTube Academy. Ako, alam mo, hindi ko naman pwedeng sabihin na, Pastor, turuan mo ako mag-photoshop din. Hindi. Ano yung meron ako? Huwag mong hanapin yung meron yung iba. Kasi ang problema sa atin, hinahanap natin yung sa eBay, di ba? Ako, meron ako sasakyan, di mag-deliver ako, nag-transportify ako, di ba? Hindi ko naman pwedeng gawin yung gusto ni Pastor John eh. Ano yung meron ka? Ay yung gusto ng Diyos sa iyo, di ba? How can you experience a ridiculous provision? Naku, naniniwala ako dito sa atin, marami sa atin lumabas yung talento nung pandemic. Bakit? Kasi lahat tayo wala. Di ba? Kasi tinanong natin yung sarili natin kung ano yung meron tayo. Ano yung pwede kong gawin, di ba? Kaya yung time na yung iba, alam mo, ito yung pinakamahirap nangutang ka na nangutang hanggang sa wala, nalubog ka lalo sa utang. Sabi ng Panginoon, okay? Ano ba yung meron ka? Okay? Iba kasi yung gusto mo sa pangangailangan mo. Alam mo kaya, ito yung maganda eh. Lahat tayo, simple lang pangangailangan natin food. Di ba? And thank God, tignan mo, wala naman namayat ng pandemic. Yeah? Sinasabi nga ni Pastor John, that is a ridiculous provision. Di ba? Alam mo, kung ikaw may utang ka ng pandemic, alam mo, nung time na to, yung may utang kami sa pandemic, yung car patapos na, alam mo, instead na mangutang ako ng panibago, sabi nga namin ni Eunice, sige, ibigay mo na yung natitirang pera kasi, and then, you know what? Live kung ano yung meron ka. Problema, pandemic na, naghahanap ka pa kung anong gusto mo. Di ba? Ang ayaw sa atin ng Panginoon. Sabi diyan, tignan mo kung ano yung meron ka, and sabi diyan, so your servant has nothing there at all. Alam mo, huwag mong isipin na wala ka. Okay? Meron at meron ka or meron sa loob ng bahay ninyo na pwede mong maggamit. Okay? Sabi diyan, what do you do when you don't have much? Ito yung napagandang tanong. What do you do when you don't have much? Number one, sabi ito, stop waiting for what you want and start working with what you have. Alam mo, wag mong hanapin or wag mong hintayin, okay? Yung grasya na ibibigay sa'yo na gusto mo, okay? Para mag-work yung kung ano yung meron ka. Ito yung ito yung I've learned this gustong-gusto natin minsan kasi yung natin, yung mga wants natin. Di ba? Sino dito, alam mo, nangangarap magkaroon sometimes ng malaking business? Sino may gustong ganyan? Di ba ako gusto ko yan. Ayaw nyo ng business? Di ba? Oh. Alam mo, sabi diyan, kung gusto mo magkaroon ng malaking business, i-start mo yan sa maliit na halaga. Start mo yan kung ano yung meron ka. Kung saan ka kayang gamitin ng Diyos. Kung ano yung pwede mong gawin. Kasi marami kasi minsan, hihintay natin magkaroon tayo ng malaking puhunan. Alam mo, ito yung laging mindset to ng Pilipino eh. I want a big amount for this kind of business. Alam mo, start mo kung ano yung meron ka. Okay? Ano ba yung meron ka sa bahay ninyo? Alam mo, naniniwala ako dito eh. Meron kang isang bagay na pwede mong i-start, okay? Kahit na wala ka, okay? Kahit na wala kang pera. Okay? Kasi ang hinihintay natin karamihan, minsan yung puhunan, yung malaki. And then, you know what? When you are waiting, okay, you are doing nothing. And hanggang sa, wala na. At hindi na talaga dumating yung bagay na hinihintay mo. You know what? Start working on what you have. Kasi marami sa atin, alam mo, hindi kasi natin tinitignan yung mga simpleng bagay at maliliit na bagay. Bakit? Gusto natin agad, malaki.
'Di ba? Gusto agad natin, restaurant. Teka lang, pwede ka naman magluto sa bahay nyo at itinda mo lang dito eh, di ba? Di ba? Pwede mo naman gawin sa online muna. Start ka kung ano yung meron ka. Sabi dito, your servant has nothing at all. Okay? And then, she realized, except a small jar of olive oil. Alam mo ba, sa panahon nila, okay, on their time, yung time ni Elisha, napakahalaga po ng oil. Alam niyo yung olive oil? Okay? This is very useful. Number one, yung sa harvesting, okay? Yung mga tools, okay? Yung mga machinery, okay? Kailangan nila yan. Actually, wala pa nga masyadong malalaking machine doon, pero kailangan nila ng olive oil, okay? Yung olive oil, ginagamit din yan serve as light, okay? Ginagamit din nila yan pang ilaw, okay? Kaya napakarami po ng gamit ng oil. Napakaliit lang, okay, ng jar ng oil na meron siya. You know what sa atin? Ano yung talent na meron ka? Maliit man yan, okay? O malaki, you can start with it. Para maranasan mo yung provision ng Panginoon, alam mo, hanapin mo kung ano yung meron ka. Ang problema sa atin, hinahanap natin kung ano yung wala tayo eh. Di ba? Kasi sa Facebook, lagi natin nakikita yan eh, di ba? You are waiting, for sana all, di ba? You know what? Ito yung ganda eh, di ba? Ito yung meron ka, jar of olive oil. Ang tanong ko sa iyo, ano yung meron ka ngayon? Ano yung meron ka na pwedeng gamitin ng Diyos? Di ba? Na pwedeng gamitin ng Diyos. Naniniwala ko ito. Alam mo, yung meron sa atin, minsan yung mga babae, nahanap nila, wala na akong damit, pero pagka inopen mo yung closet, ang dami. Wala na akong sapatos, wala na akong, alam mo kasi bakit? Kasi, tinitignan natin yung malaking bagay, yung gusto natin, kaysa sa kailangan natin. You know what, mga kapatid, sabi ng Panginoon, start working with it. Alam mo, yung small jar of olive oil. Alam mo, yun lang yung meron siya. And sabi dito, offer God what you have and trust Him to give what you need. Alam mo, yun lang yung kailangan ng Diyos sa atin eh. Yung maliit na bagay na meron ka, okay, kaya yan paramihin ng Diyos. You know what? Sabi niya, yung faith, okay, nung woman na to, hindi siya pinangalanan, but you know what? Yung kanyang pananampalataya sa Diyos is napakalaki. You know what? Nag-start lang yan sa maliit na jar. Alam mo, ito yun eh. When you have faith with God, okay, you will start to obey kung ano yung sinasabi niya sa iyo. Alam mo, ito yung nangyari. Sabi niya ni Elisha. Elisha said, go around and ask all your neighbor for empty jars. Ito yung pinakamahirap kaya sa atin eh. You know what? Once na may sinabi yung Diyos sa atin, okay, you will start with a small jar, and then, okay, ask your neighbor for the empty jars. Any empty jars, kahit ano ba niya, malaki, maliit, ask for any empty jars. So you know what? Kapag tayo may pananampalataya, we need to obey the Lord. Kung ikaw yung woman, okay? Yung widowed woman, will you step out of your faith? Bakit? Teka lang, pastor, ang kailangan ko, pera. Pero bakit ako pinapahingi ni Elisha ng empty jars para sa panahon natin, no? Ika lang, may kayo dyan? May bote kayo dyan? Di ba, kakatok sila niyan eh, isa-isa. Ate, may bote po kayo, pwede pong, kasi sabi dito, ask all your neighbors, okay? Don't ask for just a few. Ibig sabihin, siguro yung buong baryo, or sabihin natin, buong ligid, okay? Kakatokin mo. Tao po, meron po ba kayong jar?
anong klaseng jar? Kahit ano po, basta hindi nyo po ginagamit, basta empty. Sabi diyan, empty jars. Wow, ika lang, parang isip ko, ang hirap nun, no? Parang ano siguro ako siguro pagka nag-ask ka ngayon dyan sa paligid, meron po kayong empty jars, kailangan muna punit-punitin ko yung damit ko para ibigay sa akin yung mga empty jars, no? Kasi you know what? Bakit? Kasi yan yung kailangan ng Diyos, eh. You know what? The empty jars. You know what? Mga kapatid, ito yan, eh. Naisip ko, you know what? Sabi diyan, don't ask just a few. Di ba? Then, sabi yan, then go inside and shut the door behind you and your sons. Teka lang, bago yan, tignan mo to. Sabi dyan, hinahanap ng Panginoon yung empty jars. You know what? Siguro kung naniniwala ko, if we are full, okay? Sabi dyan, yung gagamitin ng Diyos is yung empty. Grabe, no? Yung empty vessels. Okay? Yung any empty vessels. Marami sa atin is just like a jar. Okay? It's like a jar. Alam mo, paano tayo gagamitin ng Diyos kung punong-puno tayo ng pride, punong-puno tayo ng anger, punong-puno tayo ng inggit, di ba? You know what? Habang pinag-aaralan ko ito ng maigi, alam mo, sabi ko, Lord, all we need is to be empty. Paano ka lalagyan ng Diyos? Paano ka i-feel ng Diyos if you are full of pride? 'Di ba? Alam mo paano ka gamitin ng Diyos? Alam mo, naniniwala ako ito sa City Light. Sabi niya yung provision ng Panginoon, I want to see it just like this thing. Bakit? Kasi yung provision ng Diyos, we start in empty. Naniniwala ko dyan, lahat ng gamit natin dito, karamihan dyan, galing sa credit card. Totoo. And, alam mo, may prayer, hindi na tayo bibili through credit card. Yung credit card is just for, siguro emergency na lang nagagamit. Pero alam mo, niniwala ako kasi we just need to be empty para mas lalo tayong gamitin ng Panginoon. Naniwala ba kayo doon? Alam mo, if we are full in ourselves, alam mo, hindi ka kayang gamitin ng Diyos. That's why, sabi niya dyan, ask not just a few. Okay? Grabe to, no? Siguro, ilang beses nilang hahakutin yung jar at ang matindi dito, teka lang, pagka ikaw nag-ask ng jar sa mga kapitbahay mo at teka lang, saan mo gagamitin? Di ba? Yan yung tanong dyan, eh. Anong gagawin mo dyan? Bakit manghihingi ka, empty pa? Di ba? Ano nyo ba yun? Manghihingi ka na lang nga ng tulong, bakit empty pa? Or bakit walang laman? Di ba? Alam mo, dyan kikilos yung Diyos. Kasi you need to step out of our faith. Kasi kung sinabi ni Elisha yan, alam mo kung ikaw, baka hindi mo sundin eh. Di ba? Ikaw ba, susundin mo yung utos ng Diyos, sabihin sa'yo, okay, kumuha ka ng jug dyan lahat. Hingin mo. Di ba? Siguro ilan na sa atin yung gagawa nito. Panigurado ako. Hindi ka magtitiwala sa sinabi ni Elisha. And then sabi diyan, then go inside and shut the door behind you and your sons, okay, pour oil into all jars, and each is filled, okay, put it to one side, and then she left him and shut the door behind her and her son, and they brought the jars to her, and she kept pouring. Grabe. Alam mo, sabi dito, pagkaalis ni Eli ng widowed woman, talagang pinuntahan niya lahat. Talagang ginawa niya kung ano yung sinabi ni Elisha. You know what? It means obedience. Di ba? May gusto kang gawin or gusto mong maranasan yung pinapagawa sa iyo ng Diyos, pero ayaw mo sumunod. Gusto mo, okay? Gusto mo, okay? Maging successful in music ministry,
Okay? Pero ayaw mo sumunod. Gusto na, alam mo, ito yung pinakamahirap sa atin eh. Di ba? That's why it is a ridiculous faith. Sometimes may pinapagawa sa iyo na extraordinary yung Diyos, pero ayaw nating sumunod. Di ba? Sa ministry, di ba? Ayaw nating sumunod. Bakit? Ayun yung nakakapagtaka eh. Yan yung gusto ng Diyos at inutos ng Diyos para sa iyo. Alam mo, God can provide. Naniniwala tayo dyan. But you know what? Ayaw nating sumunod. Simpleng obedience, okay? Simpleng utos ng Diyos, hindi natin magawa. You know what? Do not expect a miraculous thing na gagawin sa'yo ng Diyos. Di ba? Alam mo, andyan na yung gusto sa ating ipakonquer ng Diyos. We need to step, okay? Alam mo, yung first step na yan is napakahalaga para sa Panginoon. Yung pag-collect niya ng jar, okay, dun sa bahay-bahay, ang hirap nun, pero ginawa niya. Nakakahiya, pero ginawa niya. You know what? Sabi diyan, offer God what you have and trust Him to give you what you will need. Sabi diyan, when all the jars, okay, were full, okay, she said to her son, bring me another one. But he replied, there is not a jar left. Then the oil stopped flowing. Alam mo, grabe no? Hanggat siguro may pananampalataya itong women na to, okay, kaya pang i-pour out ng Diyos yung blessing. You know what, mga kapatid, naniniwala ko, kayang i-pour out ng Diyos yung blessing sa buhay mo. But you know what, you need to step out of faith. You need more jars. We need more jars. Di ba? Alam mo, naniniwala ko kayang kumilos ng Diyos sa atin eh. Naniniwala ko itong City Light someday, you know what, we need to step out of faith. We need to ask the jar, okay? And God will provide. Di ba? God will provide. Alam mo, sabi nga dyan ng Panginoon you are praying for a bigger place. You are praying for a youth service. Teka lang, hindi nga natin mapuno yung Sunday eh. Di ba? We need to step out of faith. Di ba? Invite more. And God will provide. Gusto natin makalis dito sa place na ito? Punuin natin to. Di ba? Mag-invite tayo. Di ba? Hanggang sa wala ng empty chairs. And God can provide a bigger place. Paano natin magagawa yung bagay na yun? Or paano tayo magiging kagamit-gamit sa Panginoon kung hindi natin magawa yung simpleng bagay at utos ng Diyos? Naniniwala ako dyan. Alam mo, church, this is the right time na pwede kang gamitin ng Diyos. Alam mo, tapos na yung excuse nung pandemic. Kasi itong widowed women, pwede itong mag-excuse eh. Pwede niya sabihin, teka lang, parang, kung sa panahon nila, di ba? Teka lang, sir, Elijah, may utang pa akong kailangang ayusin eh. Di ba? May trabaho may kailangan akong bayarang utang. Bakit kita susundin ng ganyan? I-ask mo ako ng empty jars? Di ba? You know what, church? Gusto mo bang ma-experience yung miraculous thing of provision ng Panginoon? You know what? Trust Him on what you have and offer it to God. Sabi niya, no? Then the oil stopped flowing. She went and told the man of God, and he said, okay, go, sell the oil, and pay your debts. You and your son can live on what is left. Alam mo, ito yung napakagandang dito, pangyayari. Nung time na ito, okay, napuno lahat ng jar. Siguro, kasi the oil is very precious on their time, Kasi para itong treasure sa kanila. So, naibenta nila ito kasi mas madaling ikalakal yun eh. Alam niyo ba yun? Mas madaling ikalakal yun eh. Pwede mo siyang ipalit sa pagkain, pwede mo siyang ipalit sa ibang bagay.
that can be useful. Kasi yung oil is very number one trade, okay? Pwede mo siyang i-trade kahit saan at pwede mo siyang gamitin kahit saan. And you know what? Ito yung pinakamaganda. Alam mo, yung time na ito, nabayaran niya lahat ng utang niya. Okay? And pagkatapos, ano nangyari? Nabuhay pa siya on what is left. Alam mo, ni-imagine ko, grabe ang galing ng Panginoon. Nabayaran lahat ng utang niya at nagkaroon pa siya ng business. You know what? Naniniwala ako dito sa bagay na ito sinasabi ng Panginoon. You know what? Just obey. Offer it to God. Trust the Lord. And you would experience a ridiculous provision of God. Alam mo, ang problema sa atin, hindi natin ma-offer kung ano yung meron tayo sa Panginoon. You know what? Sabi ko nga noon wala kami, ako, ito yun, wala akong hawak na kahit ano nung nag-start din sa City Light. Alam mo, I start kung ano yung meron ako. Hindi ako marunong mag-speak, di ba? Ang alam ko lang noon, okay, pwede ako maging runner. Di ba? Alam mo, first ministry namin, runner ako. Di ba? Runner kami na natin, Joyce, first event dun sa sa UMAC. Yun lang yung meron kami. Di ba? And you know what? God can use you mightily. Offer it and trust it to God. Ano yung meron ka ngayon na pwede mo mai-offer para sa Panginoon? Huwag mo sabihin sa akin na, Pastor, ito lang ako. No. God can use you, okay, through that weaknesses. Di ba? Kaya nga gamitin ng Diyos yung mga yung mga weaknesses di ba? Ano yung meron ka? Teka, ano ba yung meron ka ngayon? Di ba? Just like Moses, ano yung meron siya? A staff of rod. Di ba? Anong ginawa dyan ng Panginoon? Di ba? Ginamit yan, para hatiin yung dagat. At ginamit yung rod na yon, alam mo, yung bato, hinampas niya yon at nagkaroon ng bumulwak yung tubig. Okay, that is the need. Ano yung meron ka? Tanong ko sa inyo ngayon, mga kapatid, ano yung meron ka na pwedeng gamitin ng Diyos? Offer your talent to God. And you know what? He can use it, okay, to provide all your needs. Di ba? Sabi dito sa last verse, sabi niyan, but we have these treasures in jars of clay. Alam mo, naniniwala ako, we are the vessels of jars of God. Alam mo, ano yung meron ka ngayon na pwedeng gamitin ng Diyos para sa ikalalago ng ministry niya? Alam mo, kung babasahin niyo yun, lalo yung widowed women, nung nag-step out of his faith siya, nabayaran niya lahat ng utang niya at nagkaroon siya ng successful business after that. Kasi sinel niya at tinrade niya yung kanyang yung jars of oil. You know what? Naging successful. Naniniwala ako sa atin ngayon na nandirito, God can use you mightily. And your talent, okay, pwedeng maging blessing sa ibang tao if you could only offer it to God. Amen? Alam mo, wag mong isipin yung mga pangarap natin masyadong matataas. Alam mo, isipin mo kung ano yung meron ka, start kung ano yung meron ka. At pwedeng gamitin ng Diyos yan mightily. Pwede pa tayo manalangin?